tanong, tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Yun, maalala natin na naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Ang tanong, paano ba ginagastos ang mga bagay-bagay na ito? Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Kung maalala ninyo doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings diyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Tama ba na meron siyang CIF fund? Katulad ba ang dapat na documentation sa CIF fund ng paggastos ng documentation ng mga ibang items under the Office of the Vice President? Kung makikita ninyo, confidential and intelligence fund, maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit at sa publiko para pumasa ng audit? Ano ang nasa isip ng COA? Bakit niya nasabi na kulang yung documentation? Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga ginagastos ang funding na ito. Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, ng mga nag-iimbestiga para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kaya dito sa ating table ngayon, makakaharap natin ang kasama natin sa NPA. Yeah, pare! Ano ang feeling kapag target ka ng isang intelligence investigation? Kasama din natin mula sa MNLF. Yes! Nabibigyan ba kayo ng pera? At meron din tayong kasama, syempre, mula sa PNP at sa militar. Silang magpapaliwanag kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa ating episode 2, dito sa Talakayan, sponsored by UP, United People's Initiative, dito sa tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang Talakayan ng Taong Bayan, panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo. Ito po ay paraan namin para mapalinaw ang mga issues na bumubuo sa issue ng impeachment, both sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Ngayon po, dito sa dalawang editions natin, pag-uusapan po natin ang dalawang bagay na napaka-importante. Yan po ay ukol sa confidential fund, ang paggamit niyan, ang proseso, at bakit mahalaga na maging sikreto ang mga panuntunan sa pag-aalam kung sino yung mga pangalan dyan sa mga tao dyan sa pangalan na sinasabi. At ang pangalawa ay pag-uusapan po natin bakit merong ganon, para saan, at ano ang proseso. Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Inyong pag-aaralan, napakadami ng bawal
napakadami ng definition of terms. At ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo, paano po yung confidential and intelligence fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun meron ng confidential fund. Intelligence funds Ang tawag, yes. Na naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database ng mga rebelde, kutulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubuhan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako may sakit, konsulta ko, dinayagnos ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si si Dato Alan, nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ipulgar sa buong mundo yung sino mga binabae ko, o gano'n. Ganun yun, sa Katoliko naman, confession ka, ganun din, May mga confidential na bagay. Tapos kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko, at binibigyan mo nung araw 8,000 lang, Nakaabutan ko pa yan, Na wala kang sinorender na baril, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy dyan na at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po ay nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace na pwede nang isiwalat kung sino yung mga sumuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mapilangan, a certain Kahektor. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng data na database yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala yung Heidi Ora kasi matapang nung araw yun. Nung pinulitika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss. Kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na may peace talks, pupunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Attorney Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yon. State secret ko sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay dun sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun Wala pang Wala ganon. pang ganun mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. Bago mo dugtungan yan, si Ka Eric ba wala sa listahan mo? Wala. Hindi kayo nag-abot. Kasi Bisaya siya, sa akin yung... Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka Eric nandun sa listahan. Nandun. Si Ka Eric, ano ang alias mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami nasa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-alias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka. May handler kami niyan. So again, para ka malagay dun sa listahan, may intelligence report, tapos pag nakuha na siya doon, may mag-handle ng kaso ni Ka Eric. Ano ba? Delikado kasi yan, Professor Malo, mga kababayan. Kung ang confidential lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side, meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga
rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR. So yung order of battle ng PNP, ng AFP, Yun. ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa taas ka na ng pecking order ng leadership. Oo. Ibig O sabihin, active ka. aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, or mapaengkwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po, nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF, ako po ay naging bahagi ng National Intelligence Unit, National Department ng Intelligence ng NPA. Para kang Nika. Oo, ng NPA. So yung trabaho namin, gumagamit talaga kami ng alias para itago yung aming operations. So yung confidentiality niyan, kapag kami tumawid doon sa government side o kami na-recruit, for my part, no, i-confirm ko dito sa talakayan ng taong bayan, at kinwestiyon ito sa akin sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako eh. Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganon. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko na babanggitin anong unit ang nakakuha. So may operation May operations kay ang- Ka Eric. sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit Hindi mong... pa, Rex ako noon eh. I was Ya- Rex. yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Ako ay si Ka-Rex. Okay. Pero nung ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. Nung okay, nasa CPP, okay. NPA, NDF ako po ay si Ka-Rex, si Ka-Jing, ayun, si Ka-Johnny. So, Ang yan dami ang mo namang mga iba-ibang lugar kasi ang aming So pinipinto yan. paglipat mo ng lugar, Nag-iiba ka ng nag-iiba. pangalan. Yeah. Sir, kayo, Dato Alan, ganyan rin ang naging buhay nyo. Hindi naman po. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa. So, Dato Alan. Halimbawa, Dato Alan, o nag-umpisa ka na may bago kang pangalan, yun na yung gagamitin mo hanggang Sa sa... operasyon, hanggang mahuli ka. O hanggang Kasi- mag-surrender ka. Oo, magkaiba kasi sa NPA, Magkaiba. Mamanuel. Magkaiba, Oo. sir. We hide our identities. Sa Muslim, Hindi po namin tinatago ang identity. may yabang pala talagang matatapat eh, no? Oo, bakit, sir, may difference na ganon? Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil So we ikaw need, nga pala we yung need to urban. disguise. Oo. We need to have cover. Oo. Kaya walang red tagging eh, dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, makalangoy kami sa urban operations, hindi kami matutukoy ng mga komunistang terorista kami. Okay. So iba sa kanila, hindi nila Iba naman ginagawa yung yon. kay Dato, no? Oo, magkaiba yung mode Sa- of operations namin. Opo. Malaki ang pagkakaiba nun. Kasi sa amin, pag pumasok ka sa struggle, may guidance din kami na sinusunod. Yung Holy Quran at saka Hadith. At nakasaad po dyan kung sino ka, ano ka, at kung saan ka nanindigan, yun ang Paano kayo pangangatawanan po. rini-recruit? Minsan po, dahil po sa hindi lingid sa ating kaalaman na kung ano ang nangyari sa mga Muslim sa Mindanao. Doon sa lugar na yan, pag may Yung nangyari... iba po, hindi na nire-recruit eh. Kusang sumasapi sa kilusan. Dahil andun sa loob yung hinanakit na habang sumasariwa sa isipan nila yung katulad ng martial law. Oo. So, hindi na po kailangang hikayatin Oo. na sumapi sa samahan. sa samahan dahil kusa pong Sasama. sasama. Kaya Professor Malone, matutungan ko lang, we tried to understand the Bangsamoro problem and Bangsamoro struggle nung nasa NPA NOC po kami. We tried to talk to them. Merong ganon Informal na tactical alliance. nagkakaroon kayo ng... Yung NPA Oo. and the CPP Pero wala tried- kayong hindi kami tactical isang- operation na Mayroong mga magkasama. magkakasabay, nag-aaral kami noon. Kung anong taktika nila. Kasi Oo. magkakaiba, guerrilla warfare Oo. yung sa CPP, NPA. Pero during that time na nasa NOC ako, inabot ko pa yan na nakikipag-usap sa ilang top leaders nila. Pero magkaiba ang approach. Okay. Magkaisa ng paniniwala na dapat paguhin yung Oo. pagtrato sa Bangsamoro people, yung opresyon nila. Pero magkaiba kami sa ideological perspective.
Okay. Kasi Marxist, Leninist, Maoist kami. Oo, yun yung difference. Yung magkaiba Siya talaga yun. talagang- So magkaiba din ang mode. Oo. Kaya kami gumagamit ng alias to cover. Okay. Kaya yung binabanggit ni Atty. Magdamo, tama po yun. Yung panahon ng unang mga pagbubuo ng peace talks, yung binuo ang tinatawag po na The Hague Declaration, Oo. saka yung Utrecht Agreement, Oo. ay kasama po doon ang mga pagbibigay ng safe conduct passes at pagbibigay ng aliases. Dapat Okay. tinatago yan para ma-protect kami. Okay. So balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Yes. Ambassador Manuel yan, na General Manuel yan, na kasama ni Ramos, ng President Ramos. Sa ano naman, sa ideological groups, sa tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magso-surrender na kunyari barrel, usually talagang bulok na tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Ngayon, Oo. decommissioning. Ngayon, decommissioning, oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no? Medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Confidential. Okay. Pero may listahan yun, Ma'am Malu, Confidential intelligence fund. May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Oo. Communist Party, and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Oo. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Oo. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong ilik, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya ng pagtingin sa mga public record. Actually, Alam naman kabubuhan yun, natin. Ma'am Malu, eh. Oo, di ba? Alias nga yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalyas? Kahit si Dato Alan. Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung Si Leopoldo si Mabilagan. Kahektor. Oo. Ah, Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ganito, no? Unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Yorap, doon ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Banggitin, oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Oh, yan, politiko na naman ha. Sa Mukhang national kilala ko yan. security, parang kilala ko rin yan. dumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Joma Sisa, Oo. rest in peace, no? Nag-link sa all the way kay Joma. Pinakita And niya exactly na. 32 years, kasi today is March 25. Oo. 32 years ago, Pinatay si March 25, 1994 mo, ginorn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership, yung mga pangalan? Pinarkahan yun, Ma'am Malu. Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago with the government? with the government. So, nakita yun nila Joma Sison
ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group, the Alex Bongcayo Brigade. Oo. The kidnap or ransom operations. So, delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, nagli-leak na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joe Macizo na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Oh, yeah. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Tatlo patay doon. O, di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, no, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Si Oo. kay Vico Soto, I know him. Oo. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joe Macison. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So, na-execute may decision Sa Central Committee. sa Central Committee, ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. Oo. In just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalu, na ganun po kabigat. Yun, nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis. Kasi boses lang ako dati. Oh. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Oh. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinarget ng pamilya. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa... Oo. Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papantayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow complicated. So, Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. parang sa normal na linggo, double agent Nag-double ka. agent. Oh. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila. Oh. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So Kaya until now, hindi ka pa rin nag-e-expose ng, oo, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo, lahat na nangyari sa buhay hindi ko. ko pwedeng expose. Oo. Halimbawa, paano namin Yun yung national security aspect. paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side yun. Ikaw So paano ko in-infiltrate naman ang NPA para mag-leak sa Mahirap itong gobyerno? ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, proteksyon. yan, hindi pandaraya, proteksyon sa gustong tumulong Sa sa gobyerno. gobyerno. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala tatayo. kayong worry na biglang may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan o itutulay o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa Mujahideen, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka. Isang karangalan sa isang sumasabi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging ng MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay ka ng isang sayid. So sa taong bayan kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating Mujahideen, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit
bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit Ng NPA o ng ng government? NPA? Ay, Kasi sinabi mo na yun sa gobyerno eh. Oo, na-capture na po na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at standard sa pagre-recruit yung may leadership at may influence sa schools. So technically, nasa community, sa eskwelahan, Oo. Naging student inaalam council nila. ako, Oo. nag-editor, at naging leader ng maraming organisasyon. Oo. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita. May command ka sa estudyante. Tao, oo. Yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang Against ito na the may recruiters? Yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. Oo. So, ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa'yo dahil maraming Yun ang mga unang organization. galing ko. Oo. CGP. Oo, CGP. And then nag-NUSP. Oo, National yan. Naku, yan ang Student- mga And then- hotbeds ng Yes, recruitment. then nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, nag-NPA na ko eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NPA. una, hindi mo ko alam, akala ko nararamdaman na Kasi kadre. student leaders din sila. Oo. Then, mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was yung 18 years old. kinabukasan ng bayan natin, ha? Correct. Na Eh, andon. yun po ang Parehong napakadelikado. kina Oo, dato. sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, Mm. articulate. Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At nakakatakot ngayon dyan kasi parang pinapalabas nila na itong mga Marie Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay parabang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga masakit eh. Oo. Kung hindi lang siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap pa ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko, na mabuo, na maging matino, at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan, at mababago at marireforma, yung gobyerno na humahabol sa akin, na dati kong nilabanan. Eh, dapat namang labanan talaga, pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa na gusto ko, pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So, hindi ko alam kung bakit ko to tinawid, pero naniniwala ako, Professor Malo, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Na hindi madugo at Okay. hindi marahas ang Sige, pamamahay. sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung Si nasa Kahigto. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi ngayon nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29 anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joe Masison doon sa Netherlands. Puro fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Hector sa Santo Tomas, Batangas. Tapos, Vivid in pa broad, sa'yo, in ah. broad daylight, seven men na Arm. arm na. Talagang durog na durog yung katawan ni Easter Kahector. Sunday yan eh. Easter Sunday, Sunday. April 3. Tapos lumakad lang na parang walang nangyari. Parang wala nangyari. Talagang broad daylight. Broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila. nila na- Pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari,
baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Iyaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. At buhay pa yung urban hit squad na pwedeng Nag-split yan kasi Professor Malo, no? Noong 1992 hanggang 94, 95. Yung Alex Bungkayaw Brigade, nag-split yan. Kasama yan doon sa grupo nila Popoy Lagman, Ilo de la Cruz. si Popoy Lagman, hindi ba yan? Hindi NPA eh. Hindi NPM. Internal squabbles nila. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka na-suspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated by the CPP, NPA, NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joe Masison. Kulik. Galing sa government. Kilala din namin. Hindi ko nasasabihin nag-retire na siya. Oo. Mataas na posisyon sa government. Ngayon? At noon, Noon. sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino yung bumabaliktad sa kanila. Yes. Yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Kaya delikado po yung Mary Grace So Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ganda ng Okay, oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Sasabihin ko na, from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. Hindi gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din ng kung anong meron ang kasundaluhan. Nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal ng Vice Presidente ang listahan ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Nakikita ko doon na lang talaga, pure harassment kay Sara eh. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga eh. Hindi pwede yung ayuda lang. Kinakalan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. yes. Oo, yun ang proof ng NTF-L Cup. No? Correct. Oo. Ridiculously small yung sinacharge kay Sara. Ano yan, Yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka maliit yun. 600.
kung yung kabila kung magnako, trillions eh. Kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTFL ka, kulang, napakalit ng amount na yan. At gusto kong idagdag dyan, Ma'am Malu, yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Why is not even being included to be investigated? Saan yan napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. Kasi ilalagay mo confidential fund, agents, pero trolls. No? Pwede nilang gawin yan. Ay, kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. The COPLAN is covered by IP, not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN, Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-i-insist sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosuhan ng epekto niyan. Hindi lang sila bobo. Hindi nila alam o Na talagang ayaw lang masama nila. ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war eh. Kasi pati mga general ng Air Force ng Egypt ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Chris Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alaman nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects at ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information at yung information nabibili, ha? Sabi nila, nabibili daw. So, makikita mo na meron rin maleta syndrome sa intelligence community. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Huwag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang Piatos. Hindi ho pagkain si Grace Piatos. Operation ho ng National Security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto de vista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Malu Tikia ng Talakalayan ng Taong Bayan. Tandaan nyo po, may isa pang episode. Pero itong 2 episode na ito ay patungo sa aming People's Tribunal. Hintayin nyo po yon. Marami pong salamat.